Ang hirap maging Pilipino no? ng Pilipinas, ang gusto entertainment. Yeah. Ayaw matuto. Dahil nga doon lang sila nakakakuha ng comfort dyan sa mga entertainment na yan. Yun ngayon yung instrument kung bakit lumulubog yung tao doon. Dahil yun ang masaya, dito lang ako. Ito yung nagbibigay ng comfort sa akin. Ayaw na naman magsalita niya to. Ayaw na naman magsalita. Nakikinig ako eh. Tigilan mo kasi magpo-promote na sugal puta ka. Ninong Mahirap, kasalanan kung bakit mahirap ang maraming Pilipino? Ako palagay ko kasalanan na mayaman. What's up guys? Welcome to Do You Think? Ang podcast about self-improvement. Maraming salamat sa Triton Studios at sa management ko Triton Entertainment. This is a special episode in collaboration with Anti-Support Social Club kay Ato at syempre kay Josh On Point. Syempre din kay Chai Chester. Mag-subscribe kayo sa mga channel nila. Diba? Anti-Support Social Club, The Chai Chester, Project 1 Million. Siyempre dito rin sa Do You Think, tulungan nyo mag 100k followers or subscribers dito sa YouTube. At mapapakinggan nyo rin itong mga pinag-uusapan namin sa Spotify. At i-rate nyo na rin yung podcast, mag-comment kayo, napaka-importante nun sa mga usapan namin. At kung gusto mo naman itong mga ganitong content, share mo na sa mga tropa mo. Siyempre, napaka-espesyal ng pag-uusapan namin ngayon dahil natataon ngayon na madami sa atin nawawala na ng pag-asa dito sa Pilipinas dahil sa mga nangyayari, sa mga madami dyan, nangigibang bansa na, nag-OFW na kasi hindi naman natin masisisi for a lack of a better life dito sa Pilipinas. So ngayon naman, ang kagandahan, nagigising na yung mga tao. Ang question is, anong gagawin nga ba ng mga tao para umangat? Ganito na lang ba tayo lagi? Diba? Tingin mo, ganito na lang ba tayo lagi, Chai Chester? Ganito na lang ba tayo, mga Pilipino? Ang hirap maging Pilipino no? Hirap, brother. Isa sa mga trouble natin dito sa Pilipinas kasi, yung konsepto ng kamangmangan. Matindi. Matindi Yeah. ang kamangmangan dito. It's as if parang meron kang feeling na orchestrated. Pero, I may be wrong, maaaring mali ako. Pero kung makikita mo, social media punong-puno ng kamangmangan. Yung kanilang pinag-uusapan natin, sipo mo, puro lalaki nagsisipagsalita tungkol sa ayusin yung buhay nyo. Yung mga babae, ang sinasabi, tuwad-tuwad, kalog-kalog ng suso. Yeah. So palagay mo, bakit kaya mahirap ang Pilipinas? Saka yung ito, yung gusto ko i-point out, na nalulungkot ako in a way. Good sa akin, pero nakakalungkot siya. Kung iisipin mo. Sinesearch ko lagi yung top podcasts sa Spotify. Pag tinignan mo yung US, puta, Joe Rogan, Diary of a CEO. Yeah. Okay, scroll down mo, Pilipinas. Makikita mong ganyan. Puro chismis. Diba? Ayoko na Love i-mention. Tungkol sa broken Tapos, hearted. Tio Bray Podcast. Okay naman sa akin yun. Tio Bray Podcast. Parang ayaw mo pa, boss. Pero, nasa ilalim ko, nalulungkot ako. Yung mga idol ko nasa ilalim ko. Diary of a CEO, Joe Rogan, na parang, dun pa lang makikita mo na yung pattern ng Pilipinas. Ang gusto entertainment. Yeah. Kung bakit mahirap ang Pinoy no? Ayaw matuto. Yeah. Ako, to be honest ito, gusto kong ang sarap mag-interview ng Do You Think yung talagang double down ka dito. Gusto ko to eh. Pero bakit yung Tio Bray Podcast ayoko naman tigilan, hindi ko naman sinasabi. Pero napapagod na rin ako mag-interview ng, may bastos. What's your favorite position? Putang ina. Sa talino ko to, putang ina. What's your favorite position? Diba? Pero bakit ko ginagawa yun? Kailangan kong kumain eh. Kailangan kumain ng mga anak ko eh. Yun yung gusto, pero how I wish lahat ng subscribers ko doon gusto substance. Champion. Kaya hirap din, hindi naman hirap, kumbaga hindi ganun ka blast nung inumpisa na niya anti-support, hindi ganun ka blast yung pagkasikat niya, parang unti-unti kasi parang araw-araw may nagigising sa katotohanan na lalaki ako, kahit nasa Pilipinas ako, dapat ganito, kaya ko, capable ako, ganito, ganyan. So, yung mga tao talaga, yung mga especially mga Pinoy dito sa Pilipinas, gusto nilang maglibang na lang eh. Kasi nga sa sobrang hirap ng buhay dito, parang nakakatakot, nakakalula, tumesting pa. Parang libangin ko na lang sarili ko. Kasi tumanda ako dito, ang pukay lang yan. Pero kasi ang nakikita ko ring problema rin, isa sa mga problema na nakikita ko sa Pinoy, no? Okay, given, mahirap na yung buhay natin, di ba?
Pero syempre, para kahit papano makalaban ka or makagising ka kinabukasan is kahit papano meron kang entertainment na mapapanood. So okay, sige, manood ka ng entertainment. Kaya nandyan yung mga sikat yung mga influencer dyan na comedy, ganyan. Yan sila pinakamaraming followers. Sila rin yung pinakasikat. But ang nangyari ngayon sa Pilipinas is dahil nga doon lang sila nakakakuha ng comfort dyan sa mga entertainment na yan, lumulubog ngayon sila doon. Yun ngayon yung instrument kung bakit lumulubog yung tao doon. Dahil yun ang masaya, dito lang ako. Ito yung nagbibigay ng comfort sa akin. Distraction Hindi na nahaharap yung problema eh. Hindi na nare-resolve Pero ba yung hindi mo naman pinaka-issue kasi may nila. tatanggi na kakatawa mo, mawawala yung gutom mo eh. So tatawa ka na lang ng tatawa eh. Yeah. Sisipul ka, inom kang tubig. Pero mas masarap kasi nakakain ka talaga ng maayos kaysa tumawa ka lang. Nasa mindset na rin, eh, no? Nasa na kung ano yung pinlanta sa'yo ng gobyerno, ng sistema, simula bata ka. O magulang mo Diba ngayon ko lang napagtanto eh. May nahanap ko nga yan eh, kung saan ang cause ng kahirapan. Mindsetting. Saka tayo yung nakita. tayo yung benta ng biling-bili sa propaganda eh. Yeah. Hindi kasi alam ng mga tao yung konsepto ng propaganda. 'Di ba? Wala tayong Kukunti lang ang meron niya. bandwagon. Lumabas na tayo sa Pilipinas ibang bansa. Wala tayong malay sa konsepto ng propaganda eh. Bata ka palang binibrainwash ka na bawal kang umalago sa buhay. Di ba? Ano yung araw-araw mong kinakanta sa school? Yung sa paligid, kita mo yung paligid eh. Alam mo talaga, tangina, brother, parang orchestrated. Wala, magulo. Saka yung sistema, Isa pa, napansin ko rin, magulang. okay, again. Tinan mo, going back to this, magulang. Ayan. Indirectly, ang mga magulang nagtuturo ng kahirapan sa mga anak nang hindi sinasadya. Kaya nga eh. Hindi sinasadya. For example, boss. Example, mapemente. Nanay, bibigyan. Bubungangaan. Tapos yung bata, wala na may epekto yung bunganga, binigyan ng pera, tatakbo sa tindahan, ubusin niya yung pera. So ngayon, indirectly, ang naituro mo ngayon sa mga bata, okay, so pag nakakuha pala ako ng pera, kailangan ubusin ko. Ngayon, laging nagpapaganong-ganon yung cycle. Hanggang magtrabaho na ngayon yung bata, every time na ngayon, sa sweldo ngayon siya, mula pagkabata ang natutunan niya, pag nakakuha ng pera, uubusin. Kuha ng pera, ubusin. Kuha ng pera, ubusin. Hanggang mapagod na lang siya dahil doon sa paikot-ikot na yun, mag-aasawa siya o mag-aanak na lang siya along the way sa kalagitnaan ng walang kaplano-plano. Whereas, kung sana tinuturuan ng mga magulang, eto, 20, kailangan ko sa'yo, ipunin mo yan para makabili kang bagong shoes. Yeah. Ipunin mo yan para makabili ka sa sarili mong notebook. Ipunin mo yan para makabili ka sa sarili mong laruan. Gusto mo ng kapritsyo, ikaw ang bumili, pero linisin mo muna yung bahay, get 5 pesos. Linisin mo na yung CR, 5 pesos. Walang ganun eh, no? Walang ganun sistema rin sa Pilipinas eh. Madalas pa, kunyari, hingi ka ng pera ng bata ka, mahirap mindset. Wala tayo nun. Walang mindset. So, ang nabibuild sa'yo, wala. So, Ang mabigat nun, kung ano puno siya, bunga. Kaya Magulang mo mahirap ka rin. Tapos ngayon, hahanapin mo, kanino kasalanan yan? Sisisi mo, sa magulang ko, kasi mahirap din ako. Hindi eh. Bakit? Kasi yung magulang mo, nadali din yun ng lolo't lola mo. Mismo. Na magulang din nila. Di rin nila kasalanan. Hindi nila no? kasalanan. Yun yung kondisyon sa isip nila. Na imbis tuloy ang nangyayari, gumagawa ito para umalagwa ito, tapos ito gumagawa para umalagwa ito. Ang nangyayari, minsan nga, pabalik pa. Yung mga magulang, mag-aanak ng marami. Tapos pag tumanda sila, sisingilin ngayon, pabalik, wala ka utang na loob pag di ka nagbigay. Tangina na nangyayari tuloy, imbis umaalago yung mga bata, ang nangyayari, kinakain ng mga magulang yung pinaghirapan ng anak, tangina kadiri. Alam mo, sorry diri ako rin sa ganung konsepto. Yung mga magulang, capable ka na magtrabaho, hindi ka PWD, hindi ka senior citizen, pero kinakain mo yung pinaghirapan ng anak mo, kadiri ka. Nakakadiri ka pag hinihingi mo yan. Understood kung ibinigay lang yan ng anak mo out of goodwill. Naalala ka ng anak mo, Regalo. okay, maligaya ka. Pero hiningi mo yun, pinwersa mo pa yung anak mo na magbigay sa'yo, tangina kadiri ka bilang magulang. Nakakadiri ka. Trabaho mo bilang magulang na magpamana sa anak mo, hindi trabaho ng anak mo na magpamana sa'yo pabalik. Mali, sablay. Kaya mas madaming pahirap na kaninong pahirap, kasalanan kung bakit mahirap ang maraming Pilipino? Ako palagi ko kasalanan ng mayaman. Kasalanan ng mayaman? Bakit? Paano naging kasalanan ng mayaman? Kasi yung mga mayayaman, alam nila yung daan mula sa pagiging mahirap papunta sa pagyaman. Okay, Ito problema. Yung key factor doon ng mga Pilipino na ayokong pagdaanan ng anak ko yung pinagdaanan ko.
Ano ngayon ang nangyayari? Imbis sana yung disiplina tinuro mo sa anak mo para natuto siyang gumawa ng sarili niyang pera, yung pera ipinasa mo walang kasamang disiplina. Yun. Ngayon ang nangyayari ngayon, yung pinaghirapan ng magulang napupunta sa mga anak, pagdating sa apo, ubos na. Ngayon, naglabas na ngayon siya na isang buong salin ng lahing mga mahirap. Totoo. Yun ang Totoo yun. Ganda ring ano. Totoo yun. Tsaka yung gusto ko rin i-point out din, again sa magulang to, no, in terms of magulang. Katulad nga nung example ni Chester kanina na pinambibili yung pera. So ako, I'm an example din nito na napalaki din na gano'n na akala ko yung pera is pambili mo lang. Dapat tinuturuan din tayo ng mga magulang natin or kung hindi man, yung mga bata dyan na nanonood nito na ang pera ay hindi lang pambili ng candy, pambili ng gamit. Pambili mo rin ng freedom yun yung pera. Na hindi naituro sa atin ng mga magulang natin. Basta may pera ka, ibili mo yan anak. Hindi tayo naturuan kung paano mag-save. Magugulat ka, may mga nag-chat sa akin, 20s na, 25, 30s na wala pang bank account. Hindi nila alam yung konsepto ng bank account. Hindi sila marunong mag-ipon. Wala silang konsepto ng pag-iipon. Doon ka magugulat So ibig sabihin, hindi sila naturuan ng magulang nila kung paano mag-ipon, kung paano man lang sana gumawa ng sarili nilang bank account man lang sana. 'Di ba? So, yun ang gusto ko na ma-point out din na dapat turuan natin yung mga bata ngayon, mga young adults or kung magkaroon ka ng anak na ang pera hindi lang pambili ng bagay kundi pambili yan ng kalayaan mo. So yun ang gusto kong ma-point out din. Option sa buhay. Yeah, option sa buhay. Totoo yun. Alam mo, ang magandang kinabukasan, nabibili. Nabibili yung magandang kinabukasan. Yung anak mong napapag-aral mo, nabibili ang ganyang sistema. Yung magandang bahay, nabibili yan. Yung magandang sasakyan, nabibili yan. Yung magandang buhay, nabibili yan Yung magandang buhay, nabibili. Kung marunong ka talagang problema, hindi nag-iipon ng mga tao. Hindi. Ito pa isa pang problema. Nag-iipon ka na nga lang tatalinuhan mo na nga lang Hindi ka pa gumawa ng maayos na pera. Tapos magrereklamo ka pa, hindi, kasalanan ng gobyerno. Bakit? Mababa minimum. Alam mo na nga mababa minimum. Tangina mo, nagtsatsaga ka kasi sa minimum. Pwede ka namang above minimum Diba? Ba't ka kasi nagtsatsaga sa ilalim kung pwede ka namang umangat sa ibabaw? Ano pa gagawin mo? Talinuhan mo naman ng kapiraso. Construction worker ka. O di mag-aral ka ngayon magpalitada. Susunod niya, mason ka na. Kapag ka marunong ka na mag-laying ng tiles, mas mahal ang bayad sa mason. Yung ordinaryong construction worker, tagahalong semento, baka 500, 600 lang yan. Ang mason nasa 800 to 1,000 pesos. Angat mo pa ng kapiraso pa, contractor ka na. Tingnan mo sa DPW. Kita mo gaano sila kayaman? Yeah. Pero ito yan Bro, di ba hindi kaya, kung titingnan mo, yung sistema is not designed for you to win. Yeah. Kasi yung trabaho, computein mo. Define Magtrabaho ka. May yumaman. Or makabili ng bahay, yun yung yaman. Sabihin natin, bahay, kotse, mabuhay yung pamilya, okay. Computein mo magkano yun. Computein mo yung minimum wage. Or sabihin na natin, tumitwenta mil ka buwan-buwan. Kahit hindi ka kumain ng 60 years, hindi ka makakabili ng bahay, kotse. Totoo. How is it fair? Totoo. Kaya nga yun yung dahilan kung ba't dapat talaga, taasan mo talaga yung level ng pamumuhay mo. Ang nagpapataas ng level ng pamumuhay, yung galing mo sa paggawa ng pera. At yung galing sa paggawa ng pera, nakadepende yun sa galing mo sa craftsmanship mo. Anong ginagawa mo para lumalim yung alam mo dun sa bagay na ginagawa mo na pinagkakakitaan mo rin. Totoo. Kasi doon isipin mo yung mga sabongero nga puta, alam nila halos kaliit-liitang kalingkingan ng putang inang sinasaksak sa manok 'Di ba? Ikaw na naglalaro ng ML, puta alam mo, sigurado ko, alam mo kung ano nagagawa ng bawat skill, nagagawa mo rin, alam mo rin kung ano nagagawa ng bawat items dun sa putang inang laro na ilalaro mo. Ba't hindi mo taratuhin parang laro ang buhay? Na lahat ng mga skill na kailangan mo para makagawa ka ng mas malaking pera, sana kinakabit mo sa sistema mo at inaalam mo kung ano-ano yung mga kailangan mo para makagawa ka ng mas malalaking pera. Yun. Tanong mo na sa mga nasa ibabaw. Baba, empleyado ka, boss, ano ba kailangan ko para sa sarili ko para ma-promote ako sa position mo? Para parehas na tayo nasa ibabaw. Tulungan kita umangat pag naging operations manager ka, sana ako naman hatakin mo supervisor. Hindi naman ganun kahirap magtanong di ba? Ang problema nga kasi, halos lahat nagtsatsaga kasi doon sa kung ano na lang yung meron sa kanila. Kung ano yung matsambahan lang nila. Tsamba lang Tapos yung tsamba na yun, pwede mo naman pataasin yung tsamba na yan. Ang problema kasi, hindi mo kasi ginagawa ng parang paano patataasin ang tsamba mo. Doon ngayon nagkakaroon ng mga mahihirap na mga tao. Kasi yung mga tao, hindi naman yan dahil tamad Tangina, hindi ako naniniwala sa sinasabi ng putang inang ibang influencer na, hindi kasi mahirap ka kasi tamad ka. Putang inang tamad!
Ang tamad, yung alam mo yung umaasa sa ibang tao. Understood na yun. Meron talaga mga taong tamad. Pero ang diretsahang karamihan ng mga Pilipino, hindi naman tamad eh. May hanap buhay, kumikita ng maayos. Pero yung maayos nga lang na kinikita nila, sapat lang pangkain, pambayad ng ilaw, tubig, renta. Sapat din para magreklamo silang kasalanan ng gobyerno, mababa minimum. Hindi yan dahil tamad sila. Ang palagay ko, nang huhula lang ako ang dahilan yan kasi di sila nagpapalalim. Yun. Real talk. Diba? I-double down ko yung sinabi ninyo. Corporate-wise, punta tayo sa corporate-wise. Maraming tao magrereklamo kasi naging minimum lang ako. Pero isa nga dun sa wala rin concept, isang reason din para sa akin kaya hindi yung mayaman ng Pilipino. Kasi wala sa konsepto ng Pilipino yung salitang level up. Katulad nung sa games, di ba? Para makayanan mo yung isang monster, for example, sa isang game. Level 30 na monster. Anong kailangan mong gawin? Palalimin mo yung skill mo para makayanan mo yung level 30 monster. So, punta tayo dun sa corporate, no? Minimum lang ako, for example, IT. Kasi galing ako dyan IT. Una kong sweldo is 15,000. Nakaranas ako ng minimum na 15,000. So, IT ako nun. Sabi ko, sa sarili ko noon, hindi ko kaya ng ganito lang sweldo ko. Kasi napapansin ko 15,000, hindi kaya makabili ng sneakers. Kasi magkano sneakers? 8,000, di ba? Sapatos. Hindi ko kaya makabili sa isang buwan ko, kulang. So sabi ko, paano ko mapapalaki yung sweldo ko? So syempre, katulad nga nung sinabi ni Chichester, magtanong ka doon sa supervisor mo. Kasi maraming Pinoy, isa rin ko bakit, takot, nahihiya. Di ba? Takot magtanong, nahihiya magtanong. Boss, paano ba? Paano ba yan? So yun, nagtanong ako, boss, paano mo ba nakuha yung ganyan sweldo? Sabi niya, okay, palalimin mo yung knowledge mo sa IT. Mag-take ka ngayon ng isa pang course, training, which is yung kinuha ko, yung CCNA. Kaya napalaki ko yung sweldo ko. So inipon ko yung 15,000 ko, pampadagdag dun sa resume ko. Hindi nila alam, walang concept yung Pinoy ng ganun, na pwede mo palang dagdagan ng skill, yung resume mo based dun sa ini-enroll mong knowledge. Diba? So yung 15,000, inipon ko yun, magkano yung class na kinuha ko nung 20,000. So yung na-training ko na nagdagdag ko sa resume ko, nag-apply ngayon ako sa iba na nangangailangan nung tinraining ko, plus 10,000 sa sweldo. So nakaalis ba ako sa minimum? Yes. Nadagdagan ng 10,000 yung 15,000 na sweldo ko. So yun ang kailangan malaman ng mga Pinoy na kung ano yung nasa resume mo, yung resume mo na yan, tanggapin mo na minimum lang talaga yan. Para umalis ka dun sa minimum, dagdagan mo yung resume mo. Paano? Mag-training ka ngayon. Magdagdag ka ng training. Kung IT ka, Skills. magdagdag ka ng programming skills doon, network skills, di ba? Ang maipapayo ko naman sa mga wala doon sa IT is TESDA. Libre ang TESDA eh. Ito real talk. Produkto ako ng TESDA. Real talk. Meron akong tropa na pareho ko na ng sweldo Hindi siya minimum. Kumbaga well-off na yung sweldo niya. Pero para maka-apply siya ng ibang bansa, nag-TESDA siya welding. So ngayon, mas malaki na yung sweldo niya kapag ibang bansa na siya. Australia, taas nun. Oo. So nag-welding siya from network engineer. Kumuha siya ng TESDA free. Nandun na siya ngayon. Mas malaki na yung sweldo niya. So kung tatanungin mo ako, makakaalis ka ba sa minimum? Oo eh. Yun nga lang, kailangan mong mag-aral pa ulit. Palalimin yung knowledge mo doon sa gusto mong career na value. So, tip yun. Galing nun. Yung resume mo parang Lego na binubuo, no? Kung ano eksakto yung kailangan mo, pwede mo ikabit dun. Tapos dugtong-dugtong lang hanggang makagawa ka nung eksaktong kailangan mo talaga. Yeah. Saka Totoo yung yun. gusto mo lang pera. Pera is value Pera is energy. So gusto mo ng pera, ikaw, kailangan meron kaming value yung ibibigay na kapalit dun sa pera. Yeah. Importante Tatanungin mo sa sarili mo, Na deserve mataas. ko ba ng 30,000? Sabi na, alis tayo doon sa minimum. Deserve ko ba ng 30,000 na sweldo? Okay, tignan ko muna yung resume ko. Puta, yung resume ito ng fresh grad Hindi mo pa talaga deserve yung 30K. Diba? Pang minimum pa lang talaga yung resume ko. Kailangan ma-realize mo yun eh. Alam mo, yun nga yung mga Pilipino rin Expand. realize ko. Itong ginawa ko yung Project One mga Pilipino hindi marunong mag-apply. Tangina, legit. May mga nag-a-apply sa akin, apply po, Magkano sweldo? Yun kagad tanong nila, no? Walang Working hours. Gano? Ako si ganito, ako si bla bla, etc. Ang diretso, magkano sweldo? Unang bira kagad yun. As in, nag-message siya, PM, magkano sweldo. Tapos, apply po, Oh.
Galaw ba ng... Doon pa lang bagsak na eh. Di ba? Galaw ba ng 30K na sweldo dapat yun? Hindi professional eh. Oo. Di ba? Doon lang sa simpleng pagko-construct lang ng sentence na maayos na pagko-construct. Hello, ako po si ganito. Gusto ko po sana mag-apply ng trabaho Malaking sa inyo. bagay na yan. Ito po yung mga experiences ko dati. Kahit wala ka resume, kasi tangina hindi naman lahat ng Pilipino marunong gumawa ng resume. Yung simpleng paggawa pa lang nga lang ng resume, too much na yun. Mind-blowing na sa kanila yun eh. So, maraming nasa ilalim ng lipunan, lalo sa squatters. Actually, hindi na nga resume ngayon, CV na eh. CV na tawag eh. Dati tawag by data lang eh. By data. May picture pa. Bibili ng tindahan nyo by data eh. Pipilapan mo lang yun. Tapos may mga listahan na ngayon ng mga tanong doon. Pilapan mo lang yun. Handwritten pa yun. Pangit pa sulat mo no. Pwede mo na ipasa sa construction yun. Makapag-apply ka ng trabaho. Panaderia, ganun. Pwede na yun. Ayos na yun. Solve na yun sa ganun. Pero yung konsepto ng resume, mind-blowing na yun para sa mga ordinaryong tao eh. Alam mo, Pilipinas matuto kayong gumawa ng resume. Hindi mo alam paano gumawa ng resume, i-YouTube mo. Talinuhan mo na. Gawa mo na ng paraan. Saka yung maayos sa trabaho, nasa LinkedIn na eh. Yeah, Tapos matuto ka nung basic na paraan ng pag-apply. Baliktarin mo lang eh. Baliktarin mo lang yung senaryo. Na kung halimbawa, ikaw yung employer, ano kayang gusto mong marinig galing sa taong nag-a-apply kung paano siya mag-apply? Baliktarin mo lang eh. It's just a matter of putting yourself in someone else's shoes eh. Isa pa, yung konsepto ng victim mentality. Tangina diretsahan, pag victim mentality ka, na pakiramdam mo, inaalila ka, inaalipin ka, kawawa ka. Tangina, hindi ka talaga makakaalagwa dyan. Wala talaga. Tangina, lagatok ka talaga. Lagatok ka talaga sa buhay pag pakiramdam mo, kawawa ka at biktima ka. Instead of appreciating, thank you, may trabaho ko. Thank you, may sasahod na naman ako. Thank you, may pagkain sa pamilya. Yun yung umaasenso eh. Saka yung Marunong again, magpasalamat. pag kami victim mentality ka, wala ka na nung fighter mentality. Sumuko ka na eh. Wala na. Di ka na talaga makakaangat. Wala ka nang fight. Hindi ka nalalaban eh. Paano yung fighting mentality? Fighter mentality. For example, yung kaninang example ko, kasi kung may victim mentality ka, yung 15K, tatanggapin mo na yun. May sisisihin ka na. Pag victim mentality, sisi yan eh. Diba? So, minimum lang ako, sisisihin ko yung gobyerno, yung magulang ko, kasi hindi ako pinag-aral ng ganito. Yung Nalalamang yung mga mayayaman, yung mayayaman. Sumuko ka na eh. Pero kung may fighter mentality ka, ang iisipin mo, paano ko mapapataas to? So, tatanungin ko ngayon mga boss ko, boss, ano bang kailangan? Ano bang ginawa nyo? Paano ka naging boss dyan? Diba? Hindi ka sumuko eh. Pag sumuko ka, wala kang knowledge. Pag victim mentality ka, wala ka ng ayaw mo nang kumuha ng knowledge kung paano eh. Kasi meron ka ng sinisisi. Di ba? Para sa down ako dun sa konsepto ng magtatanong ka sa boss. Alam mo, halos walang gumagawa niyan, pero life hack yan eh. No. Tangin din life hack niyan. Siya na rin mismo na nandyan sa posisyon na gusto mong maging. Tanong mo na kaya siya eksakto kung paano siya napunta ron. Exactly. Kaysa pahirapan mo pa yung sarili mong kailangan magkachamba kang manghula ka kung paano makakarating doon sa posisyon na yun. Tanong mo na siya direct. Tapos yung boss mo, makikitaan ka pa. Ng potensyal. Ganun ako nagbibuild ng mga tao. Pwede mga kong tanong batain na sa to akin. Train to Di ba? Ganun ko tinitignan yung mga tao, na yung mga empleyado ko. Ganun ko tinitignan na itong mga tao na to, paulit-ulit ako, magtanong kayo. Yung mga may listahan ng tanong, mas mabango sa akin yung kaysa dun sa mga nag-i-impromptu lang. Kasi visible siya eh. Nakikita ko nagbubukas ng cellphone sa harap ko. Tapos boss, may mga tanong po ako. Itong mga tanong na to, ito number 1, number 2, number 3, blah blah. Meron listahan versus yung nag-i-impromptu lang. Kasi sa sa mga tao ko kasi, lahat sila mandatory magtanong. Lahat mandatory magtanong. So post-shift meeting. Post-shift meeting, mandatory magtanong. So ngayon, bahala ka na ngayon paano mo i-construction, pero kailangan ko 10 tanong kada araw. Kahit ano, bahala ka na, kahit ano. Tangina twinkle little star, bakit ganun yung putang inang blah blah shit. So dun sa mga taong nagtatanong, makikita mo na kagad kung sino may potential eh. Yung mga may potential, may listahan sila. Yung mga walang potential, ala chamba. Kung ano eksakto yung maisip nila doon sa eksaktong pagkakataon. Ang pinakamabigat niyan, ang pinaka-common na napapansin ko, yung mga walang potential, hindi naman wala, pero ibig sabihin very minimal. Yung mga yon na nahihirapan ako pagdating sa kanila sa resulta, sila rin yung impromptu lang, tapos sila rin yung nauubusan ng tanong, tapos yung tanong nila irrelevant sa personal na buhay, walang pakinabang. Versus yung mga nagsusulat talaga ng mga tanong, they're taking time para pag-isipan na ano kaya yung mga tanong na maitatanong ko rito sa putang inang tumbos ko na to, na makakatulong para sa akin personal. Yung mga yun na nga yung binibuild ko ngayon para makaalagwa. Tignan mo boss tignan nyo yung dynamics na yun na gustong magtanong doon sa boss. So ibig sabihin, lagi mo siyang kausap, 'di ba? Ang stigma ngayon sa corporate, no, na kaya marami ring Pilipino ang hindi makaangat or takot ma-promote.
Kasi nga, ang iisipin sa kanila, sip-sip sila. Di ba? Ganun yun eh. Oo. Di ba? Pagka merong... kasi part yun eh. Merong stigma dyan na sino yung laging tanong ng tanong sa boss, sino yung malapit sa boss, ang tawag doon, sip-sip. Kumbaga, sinishame nyo yung dapat, sinishame ng mga nasa baba, yung dapat mong gawin para umangat eh. Di ba? Ang paglapit sa boss, sabi nga ni Chai Chester, is a life hack, which is totoo. Diba? Pero kasi pagdating ng panahon, kunyari sabihin natin, sumisip-sip ka sa boss mo. Pero ang pagsip-sip sa boss mas beneficial sa iyo kumpara sa ang i-please yung mga sinasabing sip-sip ka. For example, yung boss mo, dahil malapit ka doon sa boss mo, pag lumipat yung boss mo na nagsumisip-sip ka, may magandang opportunity sa kabilang company. Sinong unang hihilain yan? Yung malapit sa kanya, sasabihin niya, mas malaki offer dito, gusto mo? Ilapit kita? Oh. Di ba? Pero kung takot ka masipsip, nagki-care ka doon sa feelings nung yung judgment nung nasa baba. Pag nakahanap ng bagong trabaho yun, may care ba sa'yo yun? Hindi ka tatawagan nun eh. Totoo. Ang tatawagan sa'yo yung boss mo. Kaya mapapansin ninyo, yung pag may napopromote, lagi yung may hila-hila na na bata niya. Bata niya yun, kaya nahila niya yan. Is it a bad thing? Hindi. Tama yung ginawa niya ng sip-sip na life hack para ma-promote. Tangina to, sobrang tinding life hack na to. Natutunan ko lang din to sa promotion din nung ako napopromote na. Dalawa. Yeah. Una, yung sinabi mo kanina. Nagalingan mo, lamanan mo, resume mo. Results-driven ka. Yeah. Una yung results-driven ka. Dapat puro resulta. Kaliwat kanan. Kung ano eksakto, ito kasi dalawa kasi yung resulta eh. Isang resulta na gusto ng management manggaling, gusto ng management sa'yo, tapos isang resulta na akala mo lang resultado ka. Sa sarili mo resultado ka pero hindi talaga eksakto yun yung kailangan sa'yo ng management. So dapat eksakto yung kailangan sa'yo ng management. So resulta number 1, pangalawa sip-sip. Yeah. Yung dalawa na yun, sobrang lupit na life hack nun. Hindi kasi ako sumisip-sip kasi bla 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 bla. Palit lang kayo ng kalagayan ng boss mo sa ibabaw eh. Sinong tanga yung boss na magpo-promote ng kahit sinong hindi niya gustong empleyado? Real talk. Real talk. Diretsahan. Bakit ako magpo-promote? Wala akong pin-promote kahit isa sa mga taong hindi ko gusto. Wala, zero. Totoo. Siyempre. Totoo. Ito pa nga ang kailangan nilang maintindihan eh. Kasi nga, usap-usapin niya sa corporate na bakit daw laging napopromote yung sip-sip kumpara doon sa may result lang. Di ba? Lagi yan eh. Usapan niya sa corporate, trending yan sa TikTok eh. Bakit lagi napopromote yung mga sip-sip? Ako sasagot, alam mo bakit? Go ahead. Ugali. Yun. Ugali talaga. Madalas kasi yung may result, mayabang pa eh. Yung sip-sip, yes man. No. Yes man. Lahat ng kailangan ng boss niya, yes boss. Lahat ng kailangan niya, yes boss. Versus yung may resulta, brother, tangina diretsahan yung minsan yung may resulta, puta palag-palag pa sa nasa ibabaw yan eh. Yun nga. Kaya nga sabi nga may usapan tayo na never sa Kings kaya na? alam mo sa akin Never outshine your... Never outshine the master. Yeah. Rule number 1 yun. Tangina lupit nun. Diba? 48 laws of power, pasahin niyo yung Pilipinas. Tangina nakaka-promote yun. Yun ang kailangan ma-realize nila kasi... Office politics yun eh. Huwag mo lang gagamitin sa totoong buhay. Nakakasama ng ugali. Delikado. Oo, nakakasunog ng kaluluwa. Gumagamit ng tao. Tangina nakakasunog ng kaluluwa yun. Pero office politics panalo yun. Sapat yun para i-promote ka sa trabaho. Yeah. Sapat. Dalawa yan. Unang-una resulta. Kasi pagka pin-promote ka ng boss mo tapos wala ka naman talagang resulta, tangina kahihiyan pa ng boss mo yun. Nahinata ka niya pataas. Dahil lang magtropa kayo, dahil lang regular kayo nag-iossi na magkasama o ginawa mo yung boss mo. Puta, that's fucked up. Kailangan mo ng resulta to back your promotion up. Tapos dapat tropa kayo ng boss mo, sanggan dikit kayo. Even better, best friendin mo na. Yung anak mo ganun, pag bininyagan, yung boss mo yung kunin mong nina. No, minsan maraming gumagawa May mga gumagawa ng ganun. May mga Pero may, gumagawa talaga ng ganun. may benefits sila. Oo, ang pinakamalaking pakinabang talaga ng promotion, dadami pera mo. No. Marami nga kasing Pilipinong takot eh. Ayaw nga nila na ma-judge. Mas gusto nilang ma-please yung mga kapareho nilang mga nasa baba Which kumpara doesn't sa make sense. i-please yung mga nandun sa taas. Totoo. Dapat ang loyalty mo nasa employer mo dahil siya yung nagbabayad sa'yo. Yun nga eh. Basic principle. Saka Huwag mo sasalitaan hindi maganda tungkol sa nasa ibabaw mo. Puta aasim ka niyan sa management. Wala lang kayo mali. Pilipinas ito take it from me. Yung mga nasa management, yung mga nasa ibabaw, CEO, Vice President, Operations Manager, o yung manager ng Director ng HR, o bla bla, etc. Magtutropa yung mga yan. Tangina, mapapagkaisahan ka niya pag nagsalita ka ng
hindi maganda sa isa sa mga yan. Kahit lang sa supervisor mo, magsalita ka hindi maganda tungkol sa supervisor mo, iaakit niya yan sa operations manager pag chichismisan nila yan habang nag-iossi sila. Wow. Tangina, diretsahan lang yan. Baka hindi nyo lang alam. Just so you know, so you understand how people's managements works. Ganun yun eh. Ganun tumatakbo yun eh. Na yung mga yan, magtotropa yung mga yan. Magkakasamang nag-iossi yan. Magkakasama nagiinuman yan. Magkakasama sa bisyo yung mga yan. Pag kinanti mo isa sa kanila, huwag ka nang umasang mapopromote ka pa, tanga. Tama yun. Saka yung naniniwala ka rin ba na, kasi may mga tao talagang hindi meant for business. Yeah. Oo. meron. Totoo. So meron talagang ikaw, pang-empleyado ka, ang pag-asa mo umangat sa Promotion. corporate ladder. May ganun. Talaga. Promotion talaga. Oo. Pero kasi Kasi alam ako, mo lahat hindi ako naman ng pwede apat na yan, Robert Kiyosaki, yung apat na quadrants. Yung employment, yung freelancing, yung business, at saka yung investing, lahat ng apat na yan nakakayaman eh. Lahat yan may umaman na dyan. Hindi lang talaga pinag-uusapan. Tapos dinedemonyo pa yung konsepto ng employment na wala kayo yumaman sa pagiging empleyado. Tanga na wala yumaman sa pagiging empleyado. Nakakita ka ba ng operation manager na mahirap? Nakakita ka ba ng vice president mahirap? CEO mahirap? Piloto mahirap? Empleyado rin yun. Diba? Meron. Konti. Pero ang general majority sa kanila alagwado sa buhay. Hindi lang talaga nag-iisip ang karamihang Pilipino eh. Yung rank and file na nasa ilalim ng mga minimum wage earner, talagang mahihirapan ka talagang umalagwa pag minimum wage earner ka. Pero it doesn't necessarily follow na kailangan mag-transition ka na papunta sa pagbe-business. Mas lalong hindi ko kakayanin yun. Kaya nga sabi ko yung ng mga influencer na nagsasabi yung pang tuition fee mo, pang business mo na lang. Tanga sabi ko sa isip ko, pupunta kayo sa impyerno, sa gago na yung dami yung sinira ng buhay ng kabataan. Mas malala pa yan doon sa ginawa mong pokpok yung bata eh. Ang ina, diba? Ninakawan mo ng kinahabukasan eh. Yung pokpok, baka pag nagtapos ng pag-aaral, maayos pa buhay niyan eh. Pero yung ninakawan mo ng kolehiyo yung bata, tanginang yan, para lang ipang networking. Woohoo! Di ba? Pero ikaw, ba't ka umalis sa employment? Layoff. Real talk na layoff ako. Kasi alam mo na, medyo depression ngayon eh. Under depression yung mga companies ngayon. So, isa ako sa mga na-layoff. Pero sabi ko nga, kaysa maging victim tayo, mag-iyak-iyak tayo dyan, mawalan tayo. Mag-celebrate na lang tayo ng severance fee. Di ba? Severance fee. Tapos at the same time, sakto yun, pagka-layoff ko, bumubuo na kami ng Anti-Support Social Club. So sabi ko, okay, dito ako mag-focus. Ganda. Di ba? Ganda. So, kung meron akong Same victim tayo. mentality, hindi nyo ako kasama ngayon. Nag-iiyak ako ngayon. Layoff. Hindi. Pero hindi. Meron akong may... Alternative. Ako hindi talaga pang-empleyado eh. Na-figure out ko, hindi talaga eh. Lagi ako nawawala ng work, laging nakatanggal, laging may mangyayari. So ngayon, tangina, kaya pala. Ito pala yung meant kong gawin. No, negosyo na din. Ako swerte. Chamba lang. Siguro hindi lang. Parehas ako gumagana eh. Nahihirapan lang ako sa tardiness at saka sa attendance. Yun nga. Late number one yun eh. Yan, late and absences. Number one discipline na yun Siyempre, eh. matik, diba? Filipino time. Pero other than that, tropa ko yung mga boss ko. Dapat talaga. Disiplina yun eh. Tropa ko mga boss ko ngayon. May nakita ko pa sa Starbucks. Boss, saan kayo? Sabi niya, andun, may nilipatan ako. Sabi niya, nakikita ko yung podcast niyo, napapanood ko yun, tsaka yung business mo. Okay, di ba? Tropa ko yung mga boss ko. Kasi ginagawa ko talaga yun eh. Tropa ko din naman eh, hanggang ngayon. Alam mo, mahirap kasi talaga yun eh. Kasi merong separation na yung level of intimidation nung mga nasa management versus nasa ilalim. Merong ganun eh. Merong barrier dun eh. Na sobrang laking barrier nun na nai-intimidate yung mga nasa ilalim sa mga nasa ibabaw. Yun nga yung napansin kong isa sa mga malulupit na life hack eh. Yung supervisor mo, pag nakita mo kumakain mag-isa, sabay kayo. Sabayin mo. Di na importante kung lalaki o babae, tropahin mo yung boss mo. Kasi madalas, supervisor, operations manager, SDM, vice president, CEO, mag-isa lagi kumakain yan. Sobrang common nun. Hindi sila nagsasabay-sabay. Sa pagpa-party o sa pag-iossi break, magkakasabay sila. Pero yung kadalasan, pag magbo-break time, wala halos kasabay yan. Wala. So, ikaw na mismo sabayan mo. Tapos doon mo na ngayon tanungin ng mga boss, paano ba ako mapopromote? Tulungan mo na, gawa kong paraan. Yung operations manager mo, iyutin mo. Kailangan mo sa trabaho, bibigay ko sa'yo. Kailangan mo numbers, bibigay ko sa'yo. HT, bibigay ko sa'yo. Sales, bibigay ko sa'yo. Kahit na tulungan mo lang ako. Kailangan ko mangat. Kasi nakakasawa rin sa ilalim. Nakakasuya lagi ng minimum, bro. Palit tayo ng kalagayan. Galing ka rin. Ang boss mo si Chai Chester. So, gaano mo ba kagustong umangat? Pagbabae pa yan, boss. Hindi, laban din. gagawin. Laban din kahit lalaki. Lahat gagawin mo? Hindi kaya, isa pa nga dun kay,
Kaya importante rin yung mga movies na parang mga successful na movies. Kasi tignan nyo na lang dun eh. Ang hirap din kasi sa ibang tao na pag nanood lang ng movies, yung emotions lang ang nauuwi, yung take home. Nakaka-inspire. Pero yung paano ginawa, hindi nila natitake home eh. For example, yung Pursuit of Happiness. Kaya yumaman yung si Will Smith doon. Kasi unang-una nagtanong siya doon sa naka-sports car. Paano ka naging ganyan? Parang paano yung Wolf of Wall Street din, diba? Yun! Donnie. Di ba? Yung tinuturuan siya mag-ganito. Donnie Ascoff. Oo. Tsaka wala kaming Nakita mo ako ng ganyang klase ng paycheck, magre-resign ako ngayon mismo. Trabaho na lang ako sa'yo. Di ba? Tsaka yung kasi dumikit sila sa tamang tao. Yeah. Yun yung isang factor. Kasi nga kung sino yung dinidikitan mo, yung ka. So kung gusto mo yumaman, dumikit ka sa mayaman. Actually, isa yun sa mga natutunan ko rin ngayon na sobrang pipiliin mo talaga yung pakikinggan mo eh. Totoo. Tsaka siguraduhin mo yung pakikinggan mo, gusto mo yung buhay niya. Tsaka pumili ka ng panig. Pumili ka ng panig. Tangina yung iba, ang pinipiling panig, yung mga ka-level din nila o nasa ilalim nila. Yun. Pumili ka Komportable ng kasi. panig ng nasa ibabaw. Yeah. Kung ano Totoo. yung mindset nung nasa ibabaw, yun yung i-adapt mo. Gusto mo dun, di ba? Gusto mo umangat, di ba? Gusto mo maraming pera, di ba? Nasa pag-angat yan, wala yan sa tropahin mo yung katabi mo, tapos siraan nyo yung boss nyo. Madalas Bobo, yan. pag Yan ang ginawa mo. culture. Yan ang usual culture sa corporate. Tsaka hindi ka pwedeng... Tangan-tanga talaga ako sa ganun. Tangan-tanga ako dun sa putang inang nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa boss nila. O, lahat naman ng tao may kanya-kanyang diferensya. Ba't ikaw ba? Wala ka bang diferensya? Wow Ano ka ng Diyos? Ikaw lang mag-isa? Diba? Di ba? Ang lala no. Tignan mo, ito pinaka-common eh. Yung mga bottom performer. Kasi management eh. Galing din naman ako sa ganun eh. Diba? Pansinin mo, yung mga bottom performer, kadalasan yan yung nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa nasa ibabaw nila. Yan yung dissatisfied sa trabaho. Yan yung hindi gusto yung hanap buhay nila. Yan yung ang daming reklamo, ang daming hanas, ang daming issue, ang daming problema, dahil sakit ng ulo. Yung mga bottom performer na mga alam mo yung sumisweldo lang sila tapos kung makakapagnakaw ng oras na nasa CR lang sila habang nag-ML, gagawin nila. Yung mga yun. Yung mga yun. Pansinin mo Exactly, yung common totoo denominator ng mga nasa ilalim talaga, yung bottom performer ng kumpanya, lahat ang daming sinasabi tungkol sa nasa ibabaw. Ingat ka ng papanigan. Puta, pag pumanig ka sa ganong klase ng mga tao, negatibo, puta, negatibo ka na rin. Hindi ka makakangat sa ibabaw pagka ganun ka. Tsaka hindi ka aangat sa kumpanya na ang utak mo rank and file. Totoo. Magiging manager ka kung utak mo manager din. At hindi kahit hindi ka pa manager. Nagtatanong ka sa nasa Nagtatanong ibabaw. ka, yun. Tropahin mo na boss mo. Tanggalin mo yung barrier. Putang ina, yung hiya niya, wala masyadong pakinabang yan kasi yung stigma eh. Pilipinas, turuan ko kayo. Tama, malapit. Yang hiya, emotions yan. Yang hiya na yan, may pakinabang yan. Ang pakinabang yan, pag mali gagawin mo, mahiya ka. Yun. Pero pag tama ang gagawin mo, poki ng ina mo, diretso, walang pakinabang ang hiya pag tama gagawin mo. Tanggalin mo yung hiya sa sistema mo. Kasi ito, sigurado ko sa'yo, sa kapal ng mukha, 100,000 ang kita. Pero sa hiya, magkano kinita mo sa ganyan? Mismo. Wala. Diba? Wala. Ginagamit ang hiya pag mali gagawin mo. Pag tama gagawin mo, kapalam mo mukha mo. Yan ang kailangan maalis talaga sa Filipino culture. Oo. Masyadong mahiyain ang mga Pilipino. Mahihain talaga. Tsaka kailangan ka sumipsip. Kailangan muna maraming body count para matanggal yung hiya. Yung sinasabi nyo kanina eh. Diba? Pero yun nga yung ano nun eh. So sa tingin mo, sa pag-i-empleyado yan. Pero yung sistema ng Pilipinas ba? Huwag mo munang pakialaman yung sistema ng Pilipinas malibang panahon ng botohan. Tangna derechahan, it's just entertainment habang wala pang botohan. Pag panahon ng botohan na, nandyan ngayon ang kapangyarihan mo bilang ordinaryong taong bayan na magluklok ng kung sino man palagay mo yung karapat dapat. Pero on regular days, tapos rank and file ka, tapos hirap na hirap ka pa sa buhay, tapos wala pa kayong kisame, tapos wala kayong matinong makain. Puta, unahin mo na muna yung bulsa mo, te. Unahin mo muna yung bulsa Ganda, mo. Sarili ang mo ganda. muna bago iba. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung pag-ibig mo sa sarili mo, ang gagawin mong batayan, standard ng pag-ibig mo sa kapwa mo. Kung gusto mong maging maayos ang buhay ng kapwa-tao mo, kung gusto mong maging maayos yung bansa mo, ayusin mo muna yung sarili mo. Ang ganda nun. Kalokohan yung ano. Gandon. Ganda nun. Kalokohan yung ano, heal the world eh, no? Heal the world. Heal mo Yun kayo yung sarili mo. Yun. Exactly. Sarili mo muna. Exactly, Puta, matuto ka totoo. muna ng lumangoy bago ka sumagit ng iba. Ay, ang ganda nun. Ang Basic ganda. ng basic ng analysis
analogy na yun, pero on point yun. Ganda Sarili mo muna, sagipin mo. Pang Josh on point. O Hindi, gusto mo ang ganda sagipin nun, yung ang iba. Nanay mo, sagipin mo sa kahirapan. Kasi breadwinner ako. Puta, nanay mo, 40 anyos pa lang, 20 anyos ka pa lang, pwede magtrabaho yung magulang mo. Puta, lahat ng pera mo, binibigay mo sa magulang mo. Pampakain doon sa putang inang kapatid mo na may anak na mas marunong pag gumawa ng bata kaysa gumawa ng pera. Puta. Ang galing nga, no? Ang galing ng Pinoy mag-ubos nga ng pera talaga. Pero yung mag-earn, Keeping, hirap. hirap. Kasi Oh, yun, katulad ng anak, yan, money trap talaga yun eh. Money trap talaga yan. Pero tignan mo, sinong maraming anak? Yung mga nandun. Hindi talaga makakaahon. Babaon talaga. Ito tip ko sa inyo Pilipinas, lalo na sa mga magulang, unahin nyo muna ang sarili nyo. Paalagwahin nyo ang sarili ninyo. Huwag niyong pagkamahal-mahalin yung mga anak ninyo na lahat na lang ng meron sa inyo, bibigay nyo sa mga anak ninyo dahil ang dulo niyan, gaya ng sabi ni Francisco Balagtas, ang laki sa layaw, karaniway hubad. Gumagawa ka ng mga walang kakwenta-kwentang basurang mga tao pag lahat na lang ng meron ka, binibigay mo sa kanila. Matuto kang ayusin yung sarili mo. Paangatin mo sarili mo. Paalagwahin mo sarili mo. Pakita mo sa anak mo kung paano tumupad ng pangarap. Kasi pagdating sa dulo, yung anak mo rin ang makikinabang pag nakita nila yung disiplinang galing sa pinaghirapan mo. Real talk. Mismo. Totoo yun. Real talk, totoo yun. So, yun. Isa pa, dagdag lang ako. Sige. Isa pa sa mga... Si Ato, wala nang dinagdag. Kasi pinag-usap... Hindi, mahirap ako nakikinig ako Ito, makaka-relate siya rito, pare. Mahirap ako Makaka-relate nakikinig siya rito. ako. Makaka-relate siya rito kasi pinag-uusapan natin yung culture ng Pinoy kung bakit naghihirap ang Pinoy, di ba? Isa pa sa mga, alam ko mag-a-agree din kayo dito, culture ng Pinoy na kung bakit tayo naghihirap. Mas gugustuhin nating magpasikat kumpara sa ipunin na lang yung pera. For example, birthday. Madalas ka makakita nito sa mga mas mahirap na lugar yung magpapakain, may handaan. May karaoke, may paganito, pero inutang yung pera. Inutang yung pera. Pero tas kinabukasan, walang makain. Babayad pa ng utang. Yung kinita, pambabayad ng utang. Ibis na, kung sino may birthday, madalas pa yun yung anak lang. Anak na baby. Pero ang pa-birthday, inumang grande. Karaoke pa. Na hindi rin naman ma-appreciate ng bata kasi hindi pa naiintindihan yun dahil bata pa nga siya. Exactly. Di ba? Madalas yan. Tangina Di ba? wala. Imbis na Sabi yung nga bata ng na lang. Bombay, nagreklamo yung Bombay eh. Ang dami daw tsinelas, wala tao. Oh, di ba? Napag-usapan natin yan eh. Oh, di ba? Yung culture na ganon. Magkano yung ginastos niya doon sa pakaraoke niya? Magkano arkela nun? 1,500. Hindi naman kasi araw-araw nagbe-birthday. Pero hindi. Kailangan mo rin nandun nga tayo sa paano ka makakaahon. Saka sa akin, yung halimbawa, ito sa sa anak ko naman na buti na lang hindi nagdebu ng yung anak ko. Pero mas maganda yung ipang-dedebu, imbis na ipakain mo dun sa mga hindi mong kilalang bisita, ibigay mo na lang sa anak mo, ibili mo ng kotse niya or whatever, di ba? Di ba? Versus yung concept ako yun din ang ko. Naguguluhan nga ako dun. Papakain ka. Tapos papainom, yung bata, wala lang nandun, naglalaro, walang Pero imagine mo kung dinala mo na lang sa magkano papunta sa Enchanted Kingdom. Nag-enjoy siya. Nabaliw yung bata sa sobrang saya. At least kayong family pa. Nanay, tatay, anak mo lang. Which is parang yung concept nga ng birthday is yung ma-enjoy ng bata, nakasama yung family. Pero ang nangyari, naging egocentric. Para lang dun para sa sariling ego ng magulang. Pagpasikat. May pakimkim daw eh. May pakimkim. Ayaw ko sa pakimkim na. Pakimkim, wala. Alam mo yan nga rin, may problema rin yung konsepto ng ninong at ninang dito sa Pilipinas eh. Yeah. Supposed to be, dapat ang ninong at ninang, tagapamagitan pag hindi mo na makontrol yung anak mo. Anong nangyari? Pigaan ng pera yung ninong at ninang. Pag may birthday, pag Pasko, pag bagong taon, kailangan tuloy magtago ng ninong at ninang. Kaya diretso, ako kakarampot lang talaga yung mga pamangking ko, ay yung inaanak ko. Nakakarampot lang yung mga inaanak ko. Tumatanggi ako. Diretso, pag di kita kilala, kukunin mo ako ninong, sabihin ko lang sa'yo, hindi ako katoliko eh. Diretso lang, hindi, malas ka pagka tumatangging magninong. Okay lang, yaman na malasin ako. Malas naman talaga ako sa buhay ko eh. Ganun ko na lang, victim mentality na lang.
Pero takin hindi ako magnininong sa anak ko, sa anak mo. Tapos ang gagawin mo lang sa akin, pipigay mo akong pera. Yeah. Every time matripan mo pang matrikula, pang Gaslight ganito, ka pa niyan. pang ganyan. Tapos kinuha ka ng ninong kasi akala ko kaya mong alagaan, bla 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 bla. Putang ina, pera lang pala ibig sabihin yung pagninong sa Pilipinas. Wag na kayo magnininong at ninang. Takin na, isang malaking scam yan. Isang malaking scam. Yung pagnininong at pagnininang, isang malaking scam yan sa Pilipinas. Takin na, isa sa mga pinakamalaking scam yan, wala nga nagsasalita tungkol dyan eh. Na ang pagnininang, tagapamagitan yan, gabay yan, pangalawang magulang ka nung magiging inaanak mo. Hindi yan pigaan ng pera at putang na kung kailan lang nila matripang humingi ng pera tsaka lang sila makakaalala sa'yo. Ang putang ina mga tao talaga nakakaalala lang pag may kailangan eh. Pero pag walang kailangan ni Hano, hindi mo mahagilap eh. Yan, totoo. Saka yung gino-glorify masyado ng Pilipino yung pagiging mahirap. Like for example, yung mga pelikula natin, Fernando po, mahirap. Pero Bida. bad boy siya. Bida. Yung mayaman, si Paquito Diaz, sindikato, pero mayaman. Yeah. Yun. Ang nangyayari tuloy, dinidemo na siya pagiging mayaman. Masamang tao ka, masamang tao ka na rin. Mahirap ka, mabuti ka. Kaya nga naging kasabihan eh. Parang sasabihin nga sa'yo, parang panabla sa'yo eh. Money is the root of all evil eh. Parang sabihin mo, parang, mapapakamot ka eh. The lack of money is Yeah. the root of all evil. The love for money. Tsaka love Kasi din, kahit mahirap ka, pwedeng mahal na mahal mo pera. Tingnan mo, karamihan sa mga mahihirap, na nananatiling mahirap, na mahal yung pera, bukang bibig nila magkano akin dyan. Magkano sweldo. Tangina, yun lang sobrang simpleng konsepto na, hello, bago ka masweldohan, kailangan meron kang ipagpalit kapalit ng pera. Trabaho muna. Anong ipapalit mo? Yung bulok na serbisyo mong gusto mong mabayaran ng mahal? Dahil wala ka kwenta-kwenta yung putang inang serbisyo mong service crew ka rito sa Pilipinas, pinipilit mo ngayong humanap ng malaking sweldong service crew, tapos bulok naman yung trabaho mo, tapos wala kang makuha ang trabaho rito sa Pilipinas dahil nga sobrang kabulukan ng utak mo. Ano ka lang, jumping from one company to another, to another, to another, to another. So ngayon, gusto mo mabayaran ng mahal, nag-abroad ka ngayon, doon nababayaran ng mahal yung putang ina bulok na serbisyo mo. Eto malala, dahil ganyan na mindset mo, gusto mo malaki lang yung sweldo, tas ayaw mo talagang trumabaho, ang gusto mo lang pera, libreng perang pinamimigay, ang nangyayari tuloy sa'yo, kuha ka lang ng kuha ng pera, pinamumudmud mo lang tuloy sa pamilya. Tapos pag uwi mo ng Pilipinas, balik ka na naman ulit sa wala. Ang tanga mo kasi. Kasi hindi kumbaga yung mindset kasi natin is para magkaroon ka ng malaking pera, merong kumbaga may lesson doon paano mo napuntahan yun, di ba? Kaya naniniwala tayo dun sa hard work, discipline para magkaroon ka ng pera, di ba? Yung mga tao kasing ganun, gusto mag-skip eh. Mag-skip dun sa pera na lang. Pera lang. Instant. Kaya nga Instant. makikita mo ngayon, dumadami tuloy mga pokpok na mga bata eh. Tihaya. Sa Instagram, sa Tihaya. pati sa Tihaya, tapos kay Tito. Instagram, WhatsApp. Ang lala eh. Ang lala na ng panahon ngayon. Grabe. Tapos yung mga bata naman, ayaw, yung mga babae gusto magpokpok na lang. Yung mga lalaki naman, ayaw nang mag-aral, ang gusto mag-business na lang. Kasi nakarinig ng mga katulad nila putang ina eh. Kasalanan eh. Diba? Tang ina diba? Kaya nga tinatawag na lang sila putang ina eh. Alam mo yung mga taon to, tang ina yun, hindi naman lahat merong ganyang privilege na dumikit sa politiko eh. Hindi rin lahat merong privilege na dumikit sa mayamang nanay, mayamang tatay. Hindi rin lahat may mga tumulong sa kanila. Yung iba talagang nasa ilalim lang talaga ng lipunan. Yan ngayon yung sinasabihan mong tamad. 'Di ba? Hindi lahat ng tao kaparehas mo ng swerte. Sana, imbis sana manlait ka ng kapwa-tao at sabihan mong tamad sila, turo mo na lang kaya paano umalagwa. Yun. Kung dadaan ka man sa politiko, sige, turo mo sa amin paano dumaan sa politiko. Kung dadaan ka sa mayamang magulang, sige, turo mo sa amin para dumaan sa mayamang magulang. Katulad ng ginagawa ngayon natin dito sa podcast, dumaan tayo sa politika ng corporate. Eto ngayon, tinuturo namin sa inyo, tropahin nyo boss nyo. Tropahin nyo yung boss nyo, gumawa kayo ng resulta. Hindi ka pwedeng basta na lang ma-promote dahil tinropa mo yung boss mo, dahil kahihiyan ng boss mo yun. Pag tinropa ka niya nang wala kang kalaman-laman, walang taba ang utak mo at wala kang resulta. So pagsabayin mo yung paggawa ng resulta mo sa trabaho na dapat hindi ka mapupulaan sa mismong trabaho mo, tapos tropa mo pa yung boss mo at the same time. Ayan yan, nilalatag namin sa inyo. Yung ibang mga influencer, hindi, mag-business ka, wag ka na mag-college. Sabihin ko lang sa inyo, derechahan, mga putang ina nyo, pakyo kayong lahat ng mga influencer kayong ganyan na ugali nyo. Sinisira nyo yung kabataan, sinisira nyo utak ng mga Pilipino. Wala naman kayong tinuro. Tinan mo, sasabihin papakita pa ng sports car, sasabihin nang i-inspire. Yan na ba ngayon yung translation ng nagyayabang?
Diretsahan lang. Yan na ba ngayon yung translation ng nagyayabang? Kasi it sounds to me and it feels to me and I smell something wrong about it. Yung konseptong magpapakita ka ng sports car, ng yate, ng mansion, ng travel, ng pagkaing masarap, tapos hindi mo pinakita kung paano ka nakarating dyan. Yun ang... 'Di ba? Ano ngayon ang ginagawa mo? Nagpaparami ka ng views. Bakit ka nagpaparami ng views? Para pumera. Bumili sila ng produkto mo o monetization, alin lang sa dalawa. Course. Course. Pero sinisira mo yung utak ng kabataan. Nakakala nila, pag nag-business ka, biglang big time ka kagad. Hindi. Di ganun kadali yun. Ay kasipagan. Hindi. Nasubukan ko, There's iba. something wrong with that. There's something wrong with that. Kaya alam mo, Pilipinas, ingat kayo dun sa mga nagpa-flashy-flashy ng mga sports car, yate, mansion, travel, pasyal, kain sa masasarap na restaurant. Yung mga mayayabang na yan sa social media, pag tinignan mo under the hood, puro basura laman yan. Doon ka lang sa mga totoong tao. Iba dyan Doon ka lang may- sa mga totoong tao. Papakita talaga sa'yo, mano-mano, paano ba talaga yung daan dyan? Hindi kaya nga okay naman sana yung ganon. Nakikinig nga ako sa inyo eh. Tumitingin kaya to. May bagong trend ngayon. Papakita ng ganyang kayabangan, tas ang tawag nila nang i-inspire. Pero alam mo namang hindi naman talaga pag-i-inspire yun eh. Kasi ang ginagawa lang talaga, ginagawa nilang hook yan. Yung lifestyle na gusto ng mga bata na tumawid ka na lang diretso dun sa ganong klase ng lifestyle, ginagawang hook yan para kunin yung pera ng mga bata. Mag-subscribe sa course, bumili ng produkto, mag-reseller ng kung ano man yung binibenta nila, diretsahan lang, ginagawang hook yan. At naiintindihan ko, naghahanap buhay din naman sila. Pero hindi dun sa extent, pati kabataan, dinadamay ninyo sa kagaguhan ninyo. Doon talaga Tangina, nakakabalita ako 13 years old, 14 years old, tumitigil sa pag-aaral para lang mag-business kuno. Samantalang may pera naman yung magulang na pampaaral, hindi mo naman masabing mayaman. Pero hindi rin naman sila sobrang hirap. Alam mo, walang-wala talaga sila. Yung iba nga may taba pa ng utak na pinapaaral ng gobyerno, tumitigil para lang mag-business-businessan eh. Sayang yung opportunity. Apat na quadrant yan, no? Apat yan. Meron kang employment, meron kang freelancing, meron kang business, meron kang investment. Lahat yun ang pundasyon, talino, galing, tibay. Diba? Yun ang pundasyon nun eh. Talino, galing, tibay. Pero lahat ng mga yan, hindi na importante. Bakit? Kasi ano importante? Mag-business ka. Huwag ka na mag-kolehiyo, business ka na lang. Putang ina. Yung employment may matututunan ka kasi na magagamit mo pang Yun kasi talaga yun, business. brother. Yun ang pagkakasunod-sunod nun eh. Pagkakasunod-sunod nun, mag-aaral ka muna mula pagkabata. Tapos mag-a-apply ka, employment ka ngayon. Para matuto ka people skills. Paano makisama sa mga kalibil mo? Yan. Paano makisama Totoo sa yan. mga nasa ibabaw mo? Tapos aangat ka ngayon, promotion. Pag umangat ka ngayon, promotion, dadami pera mo. Bakit? Pag napopromote ka, kasabay nung dumadami rin pera mo. Tapos, supposed to be, matuto ka ng financial management kasi pag hindi ka marunong ng financial management, kahit mag-business ka pa, wala ka pa rin kwenta. Lahat ng pumapasok na pera, gross mo, inuubos mo, bobo mo. Kaya nga yung Hindi ganun marunong di ba? Ini-employ nila yung anak nila. Totoo, Start ka from the bottom ka. Kahit yung mga mayayamang pamilya, ang balita ko, puta, pinapag-i-empleyado nila yung mga bata. Oo. Si Ramon Ang, di ba? Tama mo, si Ramon Ang, hindi nga siya pumapayag sa anak niya magpe-flex-flex ng mga putang ina sports car, Rolex. Tangina, hindi siya pumapayag sa ganun, branded na damit. Sinabi niya mismo yun sa interview niya kay Katon Ying. Huwag kang makakikita yung mga anak ko naka-branded na damit. Sabi nga niya, kung hindi nga lang dahil sa interview, hindi daw siya magsusuot ng relo eh. Samantala, ito ngayon itong mga putang inang nakikita mo sa social media, nakakala mo kanila ang buong mundo. Tapos wala kang kamalay-malay, tad-tad pala ng utang ang mga putang ina. So, balikan mo, bukas makalawa, nasa ibang bansa na nagtatago dahil tandamakmak pala ang kaso. Sorry. Sorry na. Wala natirang pantikit eh. Kaya dito ako eh. Lalaan. Totoo yun. Ganyan kalalangay ng lipunan. There's something wrong with the narrative that we have in social media. Sana, mano-mano, turo nyo sa mga tao kung paano ba umalagwa. Aral ka muna. Hindi ka nakatapos ng kolehiyo, high school, empleyado ka muna. Habang nag-e-empleyado ka, tanong mo na sa boss mo paano ma-promote. Tama yung sabi mo, lamanan yung resume, dugtungan mo pa kung ano pa yung mga kailangan mo. Kasi boss mo naman magsasabi niyan eh. Supervisor mo o yung manager mo, siya magsasabi kung ano pa kailangan mo para ma-promote ka. Depende sa kung ano yung requirement dun galing sa HR. Dun galing sa HR yan eh. Ano ang requirement? O kailangan nakatapos ng ganito, vocational o 4 years course o kung ano pa man. Ilaman mo ngayon sa resume mo yun. Pag nailaman mo na sa resume mo, mag-apply ka for promotion. Pag hindi ka na-promote, okay lang yan. Tropahin mo lang ulit yung boss mo. Apply ka ulit. Tangina, nakaka-4, 5 promotion na. Tangina, hindi ka pa rin natatanggap. Alam mo nang pangganyan ka talaga. O lipat ka na ng ibang Lipat kumpanya na, pagka yan. ganun. Diba?
O ngayon, nakalipat ka na. Okay na, na-promote ka na. Tingnan mo, lumalaki rin sweldo mo. Tapos natututo ka makisama sa mga nasa ibabaw, pati sa mga nasa ilalim mo. O tapos pagkatapos nun, you now have the freedom of the option para either mag-freelancing ka kasi ang dami mo ng perang naipon, kasi nga, lumaki nga yung sweldo mo eh. Tapos tututo ka rin financial management. O magnegosyo, o pwede mo pang paangatin yung sarili mo in corporate ladder para makakuha ng mas matataas pang mga posisyon. Yun. Di ba? Yayaman ka ngayon sa pagiging empleyado. Pili ka na lang kung gusto mo mag-empleyado habang buhay, tumaas ka ng tumaas, marami ngayon yung pera mo, pwede kang mag-freelancing, pwede kang mag-business, yan na ngayon papasok yan, maraming options na yan eh. Tapos pag sobrang dami na ng pera mo, dun sa tatlo na yon o isa lang dun sa tatlo na yun, dumami pera mo, tsaka ngayon papasok na investment. Hindi yan puta, diretso ka agad, mula nowhere, mangungutang ka para mag-invest sa putang ina. Yan, di ba? Diba, ang dami nagpapa-invest, diretsahan, ang dami. Lampas 10,000, less than 20,000, karamihan dyan puro networking. Diretsahan lang, investment daw yan. Hindi yan investment, tanga. Yung ibang influencer na tinuturo naman daw nila paano kumita ng malaki. I-click mo lang daw yung link. Sobrang ganda na nun. Kompleto Ayaw na na yung naman playbook. magsalita niya to. Ayaw na naman. Nakikinig ako eh. Hindi gago, nakikinig ako eh. Tigilan mo na kasi magpo-promote na sugal, puta ka. Tangina mo yun. Hindi ko sinasabi yun. Hindi ako ganun luminya. Tama na to. Malinaw na. Sobrang malinaw na nun yung playbook na Malinaw ni na yung Chichester. playbook na binigay ni Di ba? Nag-aasama na. Kaya yun ng normal na tao. Bukas kaya niyang gawin yun. Kinabukasan kaya niyang gawin yun. Yung mga nanonood sa atin, mga normal na tao dyan, average na tao. Yung sinabi na yun, kaya mong gawin bukas yun. Yeah, kahit mamaya. Wala kang kailangan iutang dun. Malinis na playbook yun. Malinis na playbook. Mismo. Di ba? O subscribe kayo sa Anti-Support Social Club kay Ato, di ba? All social media platforms, Josh On Point, si Sadaw din, syempre. Kay Chichester Project 1 million. Mag-follow kayo dun sa Facebook niya, panoorin niyo yung mga video, di ba? Kahit yung namimirata, madami kayong napupulot dun, yung mga video ni Chichester. Subscribe din dito sa Do You Think, tulungan mo kami lahat, mag 100k subscribers, di ba? Para mas malalong madaming maabot tong message na to, pati yung mga Spotify namin, i-like nyo na rin, i-comment nyo na rin. Napaka-importante nun sa amin. At again, maraming salamat dito sa special episode na to, di ba? Siyempre, Anti-Support Social Club. Yan, Yeah. Chichester. Yan. Maraming salamat at see you on the next video. Yun lang.